sa akin sa klase ko ng online on Wednesday. If you want to, okay. Anong kulay natin ngayon? Green. Okay, now let's start with your antipsychotic drugs. Guys, para saan ang antipsychotic drugs? These are the medications na specifically na ginagamit natin to treat psychosis. Ngayon, when we say psychosis, ano tong psychosis na to? Meron ba silang, itong mga psychosis na tinatawag, meron ba silang halo? Meron ba silang delu? Meron ba silang ilu? Yes. Present tong mga tatlo sa kanila. Kapag present tong mga tatlo sa kanila, ibig sabihin, they are considered as psychosis patients. Now, in your antipsychotic, ano pa ang other term for this one? We can also call this one as your neuroleptics. Other term to Other term is your neuroleptics. Ano pa? Ataractic. Ano pa? They are also considered as your what? Your major tranquilizers. Now, ano ang indication ng inyong antipsychotic drugs? Nasabi na kanina, ang indication ng antipsychotic drugs nyo ay para for treatment ng inyong psychosis. These are the primary treatment of your psychosis. Your primary treatment of your psychosis is your antipsychotic drugs. Now, ngayon, ma'am, para saan pa itong antipsychotic? Is this applicable to your schizo? Yes. Your antipsychotic drugs, this is your first line. This is your first line of treatment, or what we call this is your drug of choice for your schizo. Schizophrenia. Huwag kakalimutan, ang first line ng treatment ng schizophrenia is no other than your antipsychotic drugs. Now, ano pa ma'am? Pwede bang gamitin ang antipsychotic drugs sa pasyente na may bipolar disorders? Yes, most probably yes. But then, saan siya doon? Diba, sabi natin, ang bipolar nyo, pwede siyang manic, pwede rin siyang depressed. So, saan sa dalawa? Your antipsychotic drugs, pwede natin tong gamitin sa bipolar disorder. Wait lang guys. Bipolar disorder, specifically to your manic state. Huwag kakalimutan, specifically to your manic state, hindi sa depressed. Now, ma'am, ano naman ang mode of action? Ano naman ang mode of action ni antipsychotics natin? Ang mode of action ni antipsychotics nyo, siya lang yung nagdi-directly block sa receptor sites nyo. Siya lang yung nagbo-block sa receptor site. And what are these receptor sites? Wait lang, sulat ko na lang para makasunod lahat. Block receptor site. Ngayon, ma'am, ano tong mga receptor site natin? We have 5 types. We have your D1, D2, D3, D4, and D5. Ngayon, ma'am, anong type ng receptor site ang associated sa mental disorder? We have your what? We have your D2, we have your D3, and D4. Huwag kakalimutan the 3 receptor sites that is associated in your mental disorder is your D2, D3, and D4. At ang ginagawa ng antipsychotics nyo, siya yung nagbo-block ng receptor sites nyo. Siya yung nagbo-block ng mga D2, D3, and D4 na receptor site natin. Now, we have 3 classification of your antipsychotic. Bahin natin ang kulay. Gold na.
medication of your antipsychotic? Anong una? We have your conventional. We have your conventional. Ano pang other term ng inyong conventional? Pwede nyo rin silang tawaging first generation or first gen. Ano pa? Sila din yung mga medications na tinatawag natin na typical. Ha? Typical. So, ma'am, anong trabaho ng mga gamot na to? Anong trabaho ni typical? Anong ginagawa niya? Siya lang naman guys, yung nagta-target ng inyong positive symptom. Siya lang naman yung nagta-target ng positive symptom ng schizophrenia. Now, kapag i-discuss natin yung concept ng schizo later on, siguro sa midterms or sa semis, basta the following terms, pag i-discuss natin yung schizo, later on, ma-encounter natin yung mga positive and negative symptom of your schizophrenia. Now, dito, sa inyong conventional, sila daw yung nagta-target ng positive symptom ng inyong schizo. Ngayon, ma'am, ano tong mga positive symptoms na to? Ano tong mga positive symptoms na to? May halo ba dito? Yes. Ito ang pinaka-basic. May halo, may ilo, may delo. Yes. May ambivalence ba dito? Yes. Ano pa, ma'am? May distorted thinking ba dito? Yes. So, these are the positive symptoms of your schizophrenia na tina-target ng inyong typical or first gen or we call it your conventional. Okay, ma'am. Ano naman ngayon ang mga example? Guys, you have your own ILG, di ba? So, naka-indicate na doon yung mga gamot na example natin for your typical. Pero ano lang ang clue natin dito? Huwag kakalimutan. When we say typical or first gen or conventional medication, ibig sabihin, ito yung mga gamot na nag-e-end siya sa zin. Ano pa? Dol. Anong example ng zin? Chlorpromazine. Oh, ano pa? Ano ang dol? Haloperidol. Oh. Ano pang zin? Thorazine, Haldol. O, yan yung mga tinatawag natin na typical or first gen na antipsychotic drugs. Now, let's move on to your second gen naman. Ano yung pangalawa? We have your second gen antipsychotic. Or what we call your atypical. Guys, this is the most common na tawag nila. Your atypical and typical. So, ano naman ang mga medications na anong clue natin dito para ma-identify natin na atypical sila? We have your nag-e-end. Yung mga gamot na to, nag-e-end sila sa alin? Nag-e-end sila sa pin. And your don. Yan. Pin, and don. Like for example, risperidon. Ayan, mga yan. Ano pa? Clozapine. Ayan, clozapine. Yung mga yan, those are the example of your atypical. Now, let's move on to your third gen naman. May pangatlo pang classification we call it your third gen. Ano naman ang mga third gen, ma'am? Sila yung mga may zol naman. Sila yung mga gamot na may zol. Like for example, your aripiprazole. Nasa ILG nyo to guys, aripiprazole. Oh. Now, tanong. Ano ang magiging epekto ng mga ito? Ano ang magiging epekto ng mga classifications na ito kapag tinake mo? Anong mangyayari sa kanila? And ano ang
pinaka number one pa din, ano yung first line pa din na dapat binibigay natin? Okay. Huwag kakalimutan to guys your typical, wait lang, black. Your typical, ito yung may pinakamadaming side effect ng inyong EPS, your extrapyramidal symptom. Your typical, ito yung may kapag nag-take daw yung pasyente mo ng typical or first gen na antipsychotic drug, ibig sabihin, malaki ang chance na magkakaroon siya ng side effect ng inyong EPS. We'll discuss later kung ano yung content ng EPS ninyo. Sila yung may pinakamadaming manifestation kapag nag-take ka ng typical. Now, huwag kakalimutan ang typical, pinakamadaming side effect ng iyong EPS. Ngayon, ano naman si Kwan? Ano naman kay second gen? Si second gen, meron pero konti. Konti lang ang side effect ng EPS sa kanila. Ano pa ma'am? Paano naman si third gen? Si third gen naman natin guys, pwedeng minimal na merong side effect ng EPS, pwede ring totally wala. So, pero kahit na ganyan, ang pinaka most effective pa din at ang pinakauna pa din na at ang pinaka-popular, pinaka-effective, pinaka-common pa din na number one na ginagamit natin in the classifications of your antipsychotic drugs is your typical. Sila pa din yung pinaka-effective regardless sa side effect nila. Now, huwag kakalimutan, ganito lang to, habang papunta sa baba, pakunti ng pakunti yung side effect ng EPS. Habang papunta sa baba, pakunti ng pakunti yung side effect ng inyong EPS. Now, ma'am, ano ba yung EPS na yan? That is your extrapyramidal syndrome or extrapyramidal symptom. We'll discuss that one, EPS. Ma'am, ano tong mga to? Are they reversible? Are they reversible, ma'am? Mga symptoms ba dito sa EPS? Are they reversible? Most of them are reversible, but not totally lahat reversible. Okay? So, yung EPS nyo, ibang kulay, green. Yung EPS nyo, it occurs within ilang weeks? Within 2 weeks. Huwag kakalimutan, your EPS, it occurs within 2 weeks. Now, ano ito, ma'am? Reversible or irreversible? Sabi ko kanina, they are reversible, pero hindi lahat reversible. So, most are only reversible. And then, di ba sabi natin kanina, your effect or saan natin makikita ang EPS? Most probably sa may typical antipsychotic drug. So, nakikita natin to sa first gen. Nakikita natin ang EPS natin sa first gen. Now, what are the different extrapyramidal symptoms? We have your first. We have your what? Dystonia. Ma'am, ano to? What is dystonia, guys? This is as simple as involuntary muscle spasm. This is as simple as involuntary muscle spasm. This is as simple as your involuntary muscle spasm. Now, under your dystonia, meron siyang mga iba pa. Meron kang makikita in your dystonia. What are this one? We have your torticollis na tinatawag, guys. Anong torticollis ulit? Ito yung merong twisting of neck. Merong twisting of neck. Paano to, ma'am? Yung kapag may mga na-encounter na kayo ng mga tao na yung hindi straight yung ulo nila, yung medyo may pa-bend sa right or sa left, that is your torticollis. Ano naman, kapag ganitong may torticollis ang pasyente natin in your MS,
may twisting of neck, the airway. Always maintain patent airway dito kasi possible magkaroon ng obstruction since may twisting ng neck. Diba? Okay, what else? What else, guys? Your oculogyric crisis. Ma'am, paano naman to? Ito yung may mga contracted. Guys, contracted ang position ng eyes pataas. Positioning of eyes upward. Ma'am, paano to? Ito yung mga pasyente na tirik ang mata. This is your oculogyric crisis. Kapag tirik ang mata ng pasyente mo, that is your oculogyric crisis. Yan lang yun. Tirik ang mata. Huwag kakalimutan, oculogyric, tirik ang mata. Torticollis, nagtutwist yung twisting of neck. Pa side-side yung neck niya, hindi siya bumabalik. Naka-steady lang siya. Next, we also have your opisthotonus. Opisthotonus naman tayo. May wrong color. Wait lang, guys. Opisthotonus. Ma'am, ano naman ang opisthotonus natin? Ito yung arcing of back. Ano to? Yung pabaliktad. Imbes na kyphosis, di ba kyphosis normal yan po ba? Yung pabaliktad. Yun yung opisthotonus niya. Yung pabaliktad. Next. Let's move on to your second EPS. What is your second EPS? We have your akathisia. Yan. May clue na kayo dyan. Kapag sinabi natin akathisia, Jojo. Wait lang. Kati. Mga, diba? Kapag Makati, pag may Makati ba, kapag ba may Makati, galaw ka ng galaw. Ulitin ko, ano ulit, pag akathisia, merong restlessness. May restlessness. Ibig sabihin, galaw siya ng galaw, tapos irritable siya, tapos yung parang may kiti-kiti sa katawan niya. Ganun yung itsura ng akathisia. Yung kapag, ano yung nagiging response ng tao kapag may Makati, yun. Pag Makati lahat, yun yung akathisia. Now, your akathisia is considered as your most common, This is the most common EPS. Your akathisia is the most common EPS. Now, ma'am, what else? We also have your Parkinsonism. Ma'am, what is pseudo? Di ba false Parkinson's disease yan. So, ano yung mga makikita namin, ma'am, under pseudo Parkinsonism? Huwag kakalimutan, guys, ang ating mnemonic na mask. Okay, ma'am. Mask. Yan, huwag kakalimutan yan, Yan yung mga nakikita nyo under your pseudo Parkinsonism. So, EPS. Ano yan, ma'am? Anong mauuna? We have your mask-like face. Paano to? Ito yung mga pasyente na poker face. Kita yung poker face. Yung naka-flat affect lang. Yung walang reaction. Those are your pseudo-Parkinsonism. And then what else? Your akinesia naman. Akinesia. Ano to, ma'am? These are your so-called retarded movement. These are your retarded movement. Mabilisang movement. Ano pa? Huwag kakalimutan, guys, itong
itong mga to, your pseudo-Parkinsonisms, nawawala ito kapag ka nag-i-stop mag-take ng antipsychotic drugs. Huwag kakalimutan, your pseudo-Parkinsonism is just a false Parkinson's na mag-i-stop din to agad-agad kapag ka nag-stop kang nag-take ng antipsychotic drugs. Now, ano pa? Ito. Retarded movement. Di ba, sa ating Parkinson's disease, we have one of the signs and symptoms of your Parkinson's disease is resting tremors, di ba? Yung nagte-tremor siya kapag walang ginagawa yung kamay. Kaya ang isa sa mga nursing interventions natin kapag ka may Parkinson's yung pasyente mo, di ba, may pill rolling tayong tinatawag. Diba? May pill rolling tayong tinatawag. Ano tong pill rolling mo? Ito yung may binibigay ka, nakahawakan ng pasyente mo at yun yung hawakan niya. Kasi kapag walang ginagawa yung kamay niya, ang Parkinson's guys, kapag walang hinahawakan yung kamay, walang ginagawa yung kamay, dyan nagtitremors. Pero pag may hinahawakan yung kamay mo, na nalilimit yung tremors niya, nai-stop yung tremors niya. So, ang isa sa mga nursing interventions natin kapag may Parkinson's yung pasyente mo is pill rolling. Ibig sabihin, magbigay ka ng bagay na hahawakan niya para ma-prevent yung tremors sa may kamay niya. That is your pill rolling. Ano pa, ma'am? Shuffling gait. Oo. Alam niyo, ang perfection na pag diniscuss natin to sa face-to-face, ang hirap i-discuss pala to sa online, guys. At least pag face-to-face, makita niyo mismo kung paano gawin. Ano pa? Anong say your cogwheel rigidity? Ma'am, paano to? Rigidity. Ito yung ang cogwheel rigidity, ito yung tiptoe. Tiptoe siya pag naglalakad. Pag cogwheel, ito yung tiptoe pag naglalakad. Ang shuffling gait yung dire-diretso na parang nako-fall na pero hindi na-fall. Ganun yung shuffling gait nyo, ha? Yung walang balanse. O, yun na lang. Ang shuffling gait, wala siyang balanse. And then, kapag cogwheel rigidity, ito yung tiptoe siya kung maglakad. Ngayon, ma'am, ano pa? We also have your tardive dyskinesia. Okay, now, ma'am, ano naman tong tardive dyskinesia na to? Guys, huwag kang kalimutan, take this note. Your tardive dyskinesia, madadevelop lang ito 6 months after your initial treatment. Ang tardive dyskinesia, guys, hindi agad-agad magkakaroon. Your tardive dyskinesia, madadevelop lang ito 6 months after the initial treatment. Ma'am, tanong, ang chronic ba to or acute? Ang tardive dyskinesia niya is chronic. Ma'am, reversible or irreversible? Your tardive dyskinesia is irreversible. Guys, kapag nagkaroon ka na ng tardive dyskinesia, forever na meron ka ng tardive dyskinesia. So, this is the specific EPS na irreversible. Ito lang yung nag-iisang EPS natin na irreversible. Those three kanina na-discuss natin, ang dystonia, your akathisia, and your pseudo-Parkinsonism, these are all reversible. Pwede pa itong ma-heal. While your tardive dyskinesia, hindi na, irreversible to. Forever tong nasa katawan niya, forever na to na ma-experience niya. So, huwag kang kalimutan, your tardive dyskinesia, madedevelop siya within 6 months after the initial treatment. Now, ma'am, ang importante naman ng tardive dyskinesia na yan, yes, yan, nakakamatay din yan. Ngayon, ano yung mga signs and symptoms natin sa tardive dyskinesia? Ano ang mga signs and symptoms?
Ano yung mga manifestations na possible meron ka ng tardive dyskinesia? We have your lip smacking. Nagli-lip smacking ang pasyente. Oo. Nagli-lip smacking. Ano pa? Meron siyang tongue protrusion. Please, may imagine mo. Ano pa? Meron siyang presence of blinking. May blinking. Ano pa? Meron siyang grimacing. Ano pa? Meron din siyang unnecessary movement of hand. Meron rin siyang unnecessary movement of hands. So these are the signs and symptoms of your tardive dyskinesia. If yung pasyente mo naka-experience ng mga ganitong signs and symptoms, possible ang pasyente mo is experiencing tardive dyskinesia na. Okay, now, ma'am, paano din ma-manage ang EPS? Guys, diba, nagte-take tayo ng antipsychotic drugs para matreat ang antipsychotics. Like for example, your schizo, your bipolar disorder. Ngayon, meron silang tatlong classification. Ngayon, yung antipsychotic nyo, meron siyang effect na EPS. Yung antipsychotic, pag tinake mo, meron siyang side effect na EPS. Ngayon, paano din ma-heal or paano din natin ma-manage ang inyong EPS na gawa ng inyong antipsychotic drugs? We have your anticholinergic. Guys, we have your anticholinergic. Anong kulay na? Orange. Ito naman ang binibigay natin na gamot. This is the drug of choice this is the drug of choice to manage your EPS. This is the drug of choice para ma-manage ang EPS. Now, sige ma'am, these are the anticholinergic. And I think it is also listed in your ILD, the different anticholinergic medications, but we'll discuss this. Try lang natin na i-discuss para ma-memorize. Now, ma'am, specifically ma'am, ano yung mga medications ni pseudo-Parkinsonism, guys? Your pseudo. Huwag kang kalimutan. Your pseudo-Parkinsonism or your Parkinson's disease, meron ang ginagamit na medication is your anticholinergic. Tama? Kasi nga, your pseudo-Parkinsonism is a part of your EPS. Now, in order to manage the EPS, kailangan mag-take yung pasyente ng anticholinergic. Now, what are the medications? Ano yung mga medications specifically for pseudo-Parkinsonism or pwede rin siya or applicable na siya sa Parkinson's disease? Ano yung mga medications na yon? We have your capable. We have your pneumonic capable. Guys, these are the anticholinergic drugs, pero these are the anticholinergic drugs specifically only for your pseudo-Parkinsonism or your Parkinson's disease. These are only specifically for your pseudo at saka sa Parkinson's. Huwag kakalimutan your capables. Ma'am, ano yung capables? First, C, we have your Cogentin. Ano pa, ma'am? A, Akineton. Ano pa? Parlodel. Ano pa? Artane. Ay, wrong spelling. Ano pa? Benadryl. Ano pa? Levodopa. Ano pa? Aldepril. And ano pa? Simetril. Guys, huwag kakalimutan, these are the anticholinergic drugs that is only for pseudo-Parkinsonisms or mismong sa may mga Parkinson's disease na. These are the medications ng pseudo-Parkinsonism nyo or sa may Parkinson's disease na. Okay? Now, move naman
EPS ay your anticholinergic. Yung medications, yung mga gamot na nagkocontrol ng inyong EPS, ng ating mga EPS, is your anticholinergic. Now, ano din ang ginagawa ng inyong anticholinergic drug? As simple as your anticholinergic drug, ano yung binablock niya? Yung PNS natin or yung SNS. Ang binablock niya is yung PNS, guys. Parasympathetic nervous. Ano din ang magiging side effect pag blinak niya ang PNS? Malamang, yung kabaliktaran niya, ang magiging side effect ng anticholinergic drug niyo is your SNS. SNS. Ang anticholinergic drug, siya yung nagbo-block ng parasympathetic nervous system natin. At the same time, kapag na-block ang PNS, matik magkakaroon ng side effect. At yung side effect na yun yung opposite ng PNS nyo, which is your SNS. Now, ngayon, specifically, or ano naman ngayon yung mga medications, ano naman yung mga meds for anticholinergic, basta considered as your anticholinergic medications or anticholinergic drugs. Ano naman tong mga to? We have your ABC KISB. ABC KISB. Huwag kakalimutan, these are your anticholinergic drugs. Anticholinergic drugs. First, Artane. First, Artane. Benadryl. Cogentin. Kemadrin. Inderal. Simetril. And Valproate. So guys, these are your mnemonic for anticholinergic drugs. You have your ABCTSB. Pero kapag anticholinergic drug na specifically for pseudo or Parkinson's disease, you have your capables. Huwag kakalimutan. Now, ma'am, ano tong volume natin? Okay, now, your volume, it can also be considered as your off-label use. Diba anong sabi natin sa off-label use? Kahapon, yung off-label use natin, hindi lang iisa yung epekto niya. Yung meron pa siyang additional effect other than the intended effect, di ba? Yun yung off-label use natin. Ngayon, ma'am, pwede bang off-label use ang iyong volume? Yes! Paano to? Your volume, pwede siya for muscle relaxant, di ba? Kaya nga considered as anticholinergic kasi muscle relaxant to, di ba? Muscle relaxant, ano pa? Other than this one, ano pang pwedeng panggamitan natin sa volume? Yung, pwede din to for anticonvulsant. Pwede rin to as your anticonvulsant. So, volume is your one of the off-label use. Now, ma'am, next. Ano naman ang ating mga side effects sa anticholinergic? What are the side effects of your anticholinergic? What are the side effects of your anticholinergic? Diba guys, sabi natin SNS. Okay. Your SNS. Ano to? Huwag kakalimutan, your side effect of your anticholinergic is your SNS. Ibig sabihin, ang SNS, tigang na tigang or mamasa-masa. This is your tigang na tigang. Your SNS is your tigang na tigang and your PNS is your mamasa-masa. Okay? Huwag kakalimutan. Now, paano to? First, these are the side effects of your These are the side effects of your anticholinergic. First, may blurring of vision ba siya? Yes. Next, ano pa? Urinary retention or urinary frequency? Retention.
Dry nga eh. Ano pa? Constipated diarrhea. Constipation. Meron ba siyang orthostatic? Orthostatic hypotension, yes. Photophobia, yes. Meron ba siyang dry mouth? Yes. Diba? Ano pa? May weight gain ba? Yes. Ano pa? Guys, hypertension pala to. Diba? Di ba pag SNS, increase ang vital signs lahat. So, orthostatic hypertension. Ano pa? Weight gain. Ano pa? Gynecomastia. Ano tong gynecomastia? Ito yung enlarge ang kwan ng mga lalaki. Ano pa? Sedation. Side effect niya, pwede rin sedation. Ano pa? Sexual dysfunction. Guys, you know what? You know what? Kaya ang daming may mga pasyente tayo na ayaw nilang mag-take ng anticholinergic. Ayaw nilang mag-take ng anticholinergic meds dahil dito. In real life, sa totoong buhay, ang daming ayaw ng anticholinergic dahil sa side effect dito. Okay. Ngayon, tanong guys. Pag may glaucoma yung pasyente mo, tapos nagtitake siya ng anticholinergic, anong magiging effect yun? Tataas ba ang IOP niya, intraocular pressure niya, or bababa? Most probably, your glaucoma, pag nag-take ng anticholinergic, ibig sabihin, ang magiging epekto nito, tataas yung IOP. Pag tumaas yung IOP, pag tumaas ang intraocular pressure ng pasyente mo, madadamage ba yung mata? Yes, madadamage yung mata. Tapos pag nadamage yung mata, it can lead to what? It can possibly lead to your blindness. Pwede mabulag pasyente mo kapag ganyan. Ngayon, ano pa? We also have your one. Yan na yun. So, these are the side effects or anticholinergic. Guys, nakukuha, may natututunan pa ba? Guys, sagot. School. Okay, sige, now. Like for example, ito. Magbigay ako ng medication. Kapag yung pasyente mo daw nagtitake ng Clozaril. Pag yung pasyente mo nagtitake ng Clozaril, ano ang kailangan mong i-watch out? Or, wait lang, ano muna ang side effect ng iyong Clozaril? Ang side effect ng iyong Clozaril is your agra. Guys, this is just an additional info additional infos lang to. Your side effect of your Clozaril is your agranulocyte. Agranulocytosis. That is your side effect of your Clozaril. So, ano din ang nursing intervention natin or ano din ang binabantayan natin pag yung pasyente nag-take ng Clozaril, malamang monitor lang natin ang kanyang WBC, tama? Kasi ang side effect niya, agranulocytosis. Ngayon, ano yung mga component ng ating agranulocytosis? We have your eosinophils, we have your basophils, we have your neutrophils, tama? Neutrophils. So, yung mga tatlong yan. Ngayon, kapag yung pasyente nag-take ng Clozaril, ang side effect niya is agranulocytosis, tataas ba ang eosino, baso, tsaka neuro or hindi? Bababa. Yan yung magiging side effect. Kapag bumaba na yan, kapag bumaba ang agranulocytes nyo, pwede ba at risk ba yung pasyente nyo ng infection? Yes. At risk yung pasyente ng infection. Pag at risk yung pasyente ng infection, saan mo siya possible na makikita? Pwede yung pasyente mo maka-experience ng sore throat. Yan lang. Additional info lang. Okay, next. Let's move on to your antidepressant drug naman. Let's move on to your antidepressant drug.
let's move on to your antidepressant drug. Para saan naman ang inyong antidepressant drug? This is a treatment for your mood disorders. Ano pa? Anxiety, mood, mood, mood. Ano pa? Anxiety and the related factor. Anxiety disorders, ano pa? Bipolar. Pwede ba? Yes, pwede ang bipolar. Pero sa manic state or sa depressed? Siyempre, sa depressed na. Sa depressed state ng inyong bipolar. Bipolar disorder. So, dyan natin ginagamit ang inyong antidepressant drug. Ngayon, yung antidepressant drug nyo din ba, is it considered as is it also considered as your off-label use, guys? Is your antidepressant considered as your off-label use? Yes, yes daw. Your antidepressant drug is also considered as your off-label use kasi other than the use of this antidepressant drugs, other than your mood, and other than para sa mental disorders, ang iba pang gamit niya, pwede rin daw siyang gamitin for migraine. So this is pwede siyang considered as your off-label use. Ngayon, ma'am, ano naman ang target ni antidepressant drug? Ano ang target ni antidepressant drug? We have your norepi and your serotonin. Ngayon, ma'am, anong trabaho ni norepi at ni serotonin? Sila yung nagre-regulate ng alin? Sila yung nagre-regulate ng mood mo, ng mood arousal mo. Ano pa? Attention. Ano pa? Sensory processing. Ano pa? Appetite. Kaya diba guys, kapag kayong pasyente natin nagde-depress, nagkakaroon ng anxiety, nakakakain ba sila ng tama? Di ba hindi? Hindi rin sila kumakain kasi nga wala silang gana, wala silang appetite. Yan yung meron sa mind norepi and your serotonin, your two neurotransmitter. Now, ma'am, what are the 3 classifications of your antidepressant drug? 3 classification. We have your TCA. Ano tong TCA? Tricyclic acid. Ito ba yun, guys? Wait lang. Tignan nyo to. Mas mabilis siya. Nakikita nyo yung kwan ko? Saan na yun? TCA, yan. This one, your TCA, tricyclic antidepressant drug. Ano tong mga to? Tofranil, Elavil, ano pa? Amitriptyline. Basta mga tripline, tsaka yan, tripline. Yun yung mga TCA natin. Anong ginagawa ng inyong TCA? Sila yung what? Sila yung nagbo-block ng serotonin and your norepi. Guys, your TCA, sila yung nagbo-block ng sero at norepi. That is your TCA. What about your SSRI? Ano na ulit ang SSRI? Your selective what? Guys, anyone? SSRI? Selective serotonin reuptake inhibitor. We also have the last one, the MAUI. Guys, ano naman ang MAUI? Anyone? Mono? Guys? Anyone? Monoamine oxidase inhibitors po. Monoamine oxidase inhibitors. That is your MAUI. Ano naman si MAUI? Siya naman yung nag-block ng enzyme nyo.
Siya naman yung nagbo-block ng enzyme nyo. Okay, guys, now, ganito daw kapag yung pasyente nag-take ng mga antidepressant drug, agad ba na makikita mo yung effectivity ng drug na yon, ng antidepressant drug? Hindi. So, there are specific weeks bago makita yung effectiveness at yung improvement na ginawa ng drug sa katawan mo. Paano? Your TCA daw, pag yung pasyente mo nag-take ng TCA, it takes 4 to 6 weeks daw. It takes 4 to 6 weeks daw bago makita yung epekto or yung effectivity ng drug. 4 to 6 weeks. Ang SSRI ilan? 2 to 3 weeks daw. Within 2 to 3 weeks, makikita mo yung effectivity. Ibig sabihin, hindi agad-agad nakikita yung effectiveness ng antidepressant drug. Ano pa? Your MAUI. What is your MAUI? Pang ilan to? Ito naman, 2 to 4 weeks daw. 2 to 4 weeks mo daw makikita yung 2 to 4 weeks mo daw makikita yung effectivity ng gamot kapag ang tinake mo is MAUI, guys. So, most probably, kapag ganyan, ano ang health teaching ng pasyente mo? Paano pag pumunta sa yung patient mo? Tapos sabihin sa'yo, ma'am, tatlong araw na po ako nagtitake ng antidepressant drug, pero hanggang ngayon wala pa akong nararamdaman. Wala namang epekto sa akin yun. Anong health teaching mo? Inform mo yung pasyente mo, i-orient mo yung pasyente mo, sabihin mo sa kanya na hindi siya magte-take effect agad-agad. Inform yung patient, it will take a weeks. Like for example, SSRI, ma'am, it will take 2 to 3 weeks before mag-take effect yung gamot sa inyo. That is a normal na respond lang yun ng gamot. Okay? Next. Guys, if your patient is depressed, are they at risk for suicide? Are they at risk for suicide? Yes, Queen. Yes, they are risk for suicide. Ngayon, before we'll continue that one, huwag kang kalimutan your SSRI, yung mga pinakita ko kanina. Prozac. Huwag kang kalimutan, SSRI, Prozac, Luvox, Paxil. Ito yung mga most common. Zoloft. Celexa. Lexapro. Alam nyo, para matandaan nyo to, pwede nyo tong gawa ng sariling kwan. Gawa nyo to ng sariling story. Ano si SSRI? Si SSRI, meron pa siyang konti ba or madami ang kanyang side effect. Guys, your SSRI is your first line. Yan yung unang binibigay natin yan yung unang binibigay natin for antidepressant drug. Yan ang first line natin. Number 1 ang SSRI. Ma'am, bakit? Kasi yung SSRI nyo, sila yung may pinakakonti ang side effect. That's why SSRI is your first line antidepressant drug. Okay? Huwag kakalimutan, SSRI muna. Si SSRI ang mauuna. Ngayon, ma'am, ano ang mode of action ni SSRI? Si SSRI mo, siya yung mag-i-improve or siya yung mag-enhance ng transmission ng inyong serotonin. Sulat, your SSRI, sila yung mag-i-improve or mag-enhance ng transmission ng inyong serotonin. They will also block the reuptake of serotonin. Iba-block niya yung reuptake ng serotonin para ma-improve ang binding ng receptor sa may synapse natin. Ulitin ko, your mode of action, the mode of action of your SSRI is to improve or enhances the transmission of your serotonin. It will block the reuptake of serotonin to improve the binding of receptors in your synapse. That is your mode of action. Nakuha lahat. Hindi ko kailangan ulit. Paulit po yung second. Okay, ulitin ko.
block the reuptake of serotonin to improve the binding of receptors in your synapse. Nakuha na, Shane? Yes, ma'am. Okay. Next. Let's move on naman to your side effect. What is the side? Okay, now, ano naman ang mga side effect ng inyong mga side effect ng SSRI? Pwede ba mag-increase? Wait lang, sulat. SSRI side effect. Ano yung mga possible side effect nila pag nag-take yung pasyente mo? Pwede bang mag-increase ang anxiety? Yes. Pwede bang magkaroon yung pasyente agitation? Yes. Ano pa? Pwede bang magkaroon ng restlessness? Yes. Ano pa? Pwede bang magkaroon ng akathisia? Yes. Ano pa? Pwede pa yung pasyente magkaroon or maka-experience ng nausea and vomiting? Yes. Pwede pa yung pasyente magkaroon sexual dysfunction? Yes. Kapag ka nag-take ng SSRI. Ngayon, di ba kapag ka nag-take ng mga medications, ng mga antidepressant drugs, di ba ina-advise natin lagi na take it after meals or take it with meals? Bakit natin ina-advise na mag-take with meals? Kasi nga, di ba, meron siyang side effect na nausea and vomiting. So, that's why your medications, your antidepressant medications, it should be taken with meals. Now, next, your TCA naman. Your TCA. Okay, sorry, magulo. Hindi ko naayos yung notes ko. Okay, now, your TCA naman. Malamang sa malamang, your TCA, pangalawa na, second line. Consider as your second line. Ano to? Meron sila yung mas madami ang side effect. Mas madami silang side effect. Ano pa? Sila yung si TCA, sila ba yung nagbo-block ng acetylcholine? Yes. Your TCA, sila yung nagbo-block ng acetylcholine. Ano pa? Sila din nagbo-block ng dopamine. Tama? Yes. Ngayon, pag na-block si ACH, na-block si dopamine, ano ang possible na side effect nito? Possible magkaroon ng anticholinergic. Pwedeng magkaroon ng anticholinergic side effect. Such as your what? Such as your agitation. Guys, sorry. Boring talaga pag meds. Pag pharma ko. Ano pa? Delirium. Ano pa? Pwede rin paralytic ileus. Ngayon, ma'am, ano tong paralytic ileus na to? Pag sinabi nating paralytic ileus, ito yung mga, or dito, nagdi-decrease yung gastric and your intestinal motility. When we say paralytic ileus, ibig sabihin, nagdi-decrease dito ang gastric and your intestinal motility. Ano pa? Ano pang pwede? Orthostatic hypotension. Ano pa? Pwede rin siya for sedation. Pwede rin side effect ang sedation. Ngayon, ma'am, ano yung may example ng TCA? Yung mga pinakita ko kanina. Nasa ILG nyo na to, guys. Your TCA, mga tofranil, ganyan. Tofranil, Elavil, mga parang pangalan ng babae. Yun na yun. Yung pag-feeling mo, parang pangalan to ng babae. Matic, si TCA na yan. Next, we also have your Maui kanina, di ba? Your Maui. Guys, sorry. Hindi naayos ang aking notes. Your Maui naman. Now, what is your Maui? Guys, huwag kakalimutan. Ito siguro ang hindi nyo makakalimutan kasi tatlo lang ang gamot ni Maui. We have your Pamana.
Pamana, or pwede yung balik ka rin Panama. Pamana. We have your pamana. What is pamana, ma'am? Pamana, parnate, marplan, nardil. Those are the 3 Mawis. Ngayon, ano naman yung mga generic name nito, ma'am? Just in case na lumabas to sa exam nyo guys, ha? Ano naman ang generic name nito? Ang generic name ng inyong parnate is your, sulat ko. Wait lang. Wrong spelling. When we say parnate, ang generic name niya is tranylcypromine. Tranylcypromine. Next. Ano naman ang generic name ng inyong marplan? Ang generic name ng inyong marplan is your isocarboxyl. That is the generic name of your marplan. Ano naman ang nardil, ma'am? Your nardil. Ito, pinaka-easy. Nardil is your phenelzine. Ngayon, ma'am, ano naman, bakit sa tatlong antidepressant, bakit sa tatlong classification ng antidepressant, bakit pinakahuli si Maui? Guys, kasi si Maui, meron siyang life-threatening side effect. At anong life-threatening side effect na ano din ang life-threatening? Ano ang life-threatening effect ni Maui? We have what we call your hypertensive crisis. Guys, nakakamatay ito. Life-threatening na, di ba? Your Maui, meron siyang life-threatening na side effect and we call it your hypertensive crisis. Ma'am, ano to? Lahat severe. Yun na yun. Ano yung mga manifestation natin of your hypertensive crisis? Ano yung mga manifestation natin? Lahat, ha? Guys, take note. Lahat may severe. Lahat may severe. Ano? Meron ba siyang severe hyperthermia? Yes. Meron ba siyang hyperpyrexia? Yes. Ano ba? Meron ba siyang tachycardia? Yes. Tachycardic ang pasyente mo. Ano pa? Meron ba siyang diaphoresis? Yes. Ano pa? Cardiac dysrhythmias. Guys, nakakatakot to. So, these are the manifestations of your hypertensive crisis. Guys, huwag kakalimutan ang lahat yan may severe. Lahat yan may severe. Sobra-sobra. Okay, next. Anong oras na? 9:07. Guys, hanggang 10 tayo, di ba? Okay. Next, ngayon. Ano ang meron dito sa Maui, ma'am? Meron pa, guys. Ano ang hindi mo pwedeng kainin kapag yung pasyente mo nag-take ng Maui meds? Kapag nag-take ng Maui, guys, take note of this. Maui, kapag yung pasyente nag-take ng Maui plus kumain ng mga tyramine rich na may mga tyramine rich content, guys, it will fall into your hypertensive crisis. Huwag kakalimutan, kapag nagtitake yung pasyente mo ng Maui, tapos kumain ka ng tyramine tapos kumain ka ng pagkain na rich in tyramine, guys, it will lead to hypertensive crisis. Ma'am, ano bang ginagawa ni tyramine? Anong ginagawa niya? Siya lang naman yung nagko-constrict. Kaya tumataas lahat.
Ano pa? Pwede ba si Maui at si SSRI, guys? Pwede bang pagsabayin? Pag nagtitake ng Maui, pwede bang magtitake din ng SSRI? No. Si Maui at si TCA, pwede ba? No, hindi rin pwede. Bakit? Kasi it can also lead to serotonin syndrome na tinatawag, guys. Wait lang, sulat ko na lang. Your Maui plus TCA at Maui plus SSRI, bawal to, Bakit? Lead to your serotonin syndrome. Ma'am, ano tong serotonin syndrome? Anong makikita mo dito? Pag may serotonin syndrome, ibig sabihin, possible tataas ang anxiety. Ano pa? Magkakaroon ng tachycardia. Ano pa? Magkakaroon ng hyperplasia. Ano pa? Magkakaroon ng agitation. Your agitation. Okay. These are the manifestations naman in your serotonin syndrome. We have increased your anxiety, possible magkaroon ng tachycardia, hyperplasia, and your agitation. Now, paano din? Ngayon, paano din tayo mag-take ng ganito? Kung hindi pwede yan, kung hindi pwede yung mix. Guys, first and foremost, kailangan mong i-wait muna, kailangan mong hintayin muna na ma-excrete yung first drug before taking another drug. Take note of that. You wait muna, mag-wait ka muna ng time to excrete para ma-excrete, para mailabas yung unang drug na tinake ng pasyente mo before taking another drug. Para maiwasan ang hypertensive crisis and your serotonin syndrome. Now, ma'am, tyramine ka, tyramine tatay, pero hindi ka pa nagbibigay sa amin ng example ng mga pagkain na rich in tyramine. Ano ba tong tyramine na to, ma'am? Guys, your tyramine-rich food, huwag kakalimutan to. These are your mnemonic. Wait lang. Your tyramine-rich food, this is your mnemonic. ABCM. ABCM, this is your tyramine-rich food. Ano tong mga to, ma'am? A, avocado. Kanino yung may paborito ng avocado? Ano pa? Avocado and mga may overripe fruits. Basta overripe. Hindi pwede. Hindi pwede. Kapag nagtitake ng Maui, hindi ka pwedeng kumain ng avocado, hindi ka pwedeng kumain ng overripe na mga prutas kapag ka nagtitake yung pasyente mo ng Maui. Bakit? It can lead to hypertensive crisis. Next, what else, ma'am? Beer. Yung mga beer. Itong mga to, mga fermented, guys, Itong mga to, lahat ng mga fermented beverages, mga fermented beverages, hindi rin to pwede. Ano pa? Beans. Hindi tayo balatong kada utong. Ano pa? Soya. And your banana. These are not also advisable kapag yung pasyente nagtitake ng Maui antidepressant. Ano pa? We also have your cheese. Guys, anong specific cheese na bawal or anong specific cheese na rich in tyramine? We have your aged cheese. So, yung mga cheap na cheese, pwede lang. Ano pa, guys? Your red meats. Your meat. Ano to? Ganyan Meron ako na-encounter dito. Nagbigay siya ng scenario, tapos, yung pasyente, nagtitake siya ng Parnate, tapos, hindi niya pwedeng kainin
Meron sa choices ang pizza with pepperoni. If meron sa choice ang pizza with pepperoni, matik, siya na yun. Guys, pizza with pepperoni, bawal. Ano pa? Mga salami? Hindi ko dito alam. Salami. Mga ham. Ano pa? Sausage. Yan. Yan yung mga tyramine rich food. Yan yung mga foods na rich in tyramine na hindi siya pwedeng kainin during nagtitake ng mawi. Kasi kapag kinain mo to habang nagtitake ka ng mawi, it can lead to your hypertensive crisis. And knowing that your hypertensive crisis is your life-threatening side effect. Okay, nakuha guys? Nakuha? Guys, nakuha? Are you learning? Yes, ma'am. Okay. Let's have a break muna. Let's have a bladder break for 15 minutes. Konti na lang to. Isa na lang. Mood stabilizing agent na lang tayo. And then we'll done. So, let's have a break first for 15 minutes, guys. Ha? Guys, let's have a break first for 15 minutes.